Nasa linya ngayon si Ikaw si Ma'am talaga. si Si Ma'am Ma'am Dana si Sandoval Ma'am po. Dana Sandoval, okey. Ayan. Kausapin po natin ang spokesperson once again ng Bureau of Immigration, Ma'am Dana Sandoval. Magandang umaga po. Good morning, magandang umaga po. Good morning po. Ma'am Dana, puntahan lang po muna natin itong issue nitong 9,000 POGO workers na nandito pa rin po sa bansa hanggang sa ngayon. Ano pong aksyon ang ginagawa po dito ng inyong ahensya para masigurong mahanap pong mga ito at mapauwi na sa kanilang mga bansa? Yes, DJ Chacha, nagsimula yan dun sa 33,000 the total POGO workers last year. Bago nag-deadline, umalis na po yung 22,000 doon sa 33,000 na yon. So for this year, nasa 11,000 po yung expected natin na huhulihin at nakahuli na po tayo ng mahigit 1,000. So nasa 9 plus thousand po yung ina-expect po natin na huhulihin. The difference now is hindi po ito kaya talaga ng immigration lang sa dami po nitong mga numero na ito. But the difference now is we partner with local law enforcement agencies, kagaya po ng PAOK, PNP and NBI, dito po sa paghuli nitong mga nananatili na POGO workers dito. And kung mapapansin niyo po, hindi na po pa isa-isa yung huli ngayon because yun nga, talagang meron silang mga smaller operations na parang kinalat nila, dinistribute nila yung mga operations nila na dating malalaki. Ang huli natin ngayon, usually in the hundreds or basta in big groups, yung mga arrests po natin. That's why we're thankful din dun sa mga partners natin kasi hindi lang po sila nakakatulong dun sa paghuli dito sa mga POGO, pati din po dun sa paglagak sa kanila prior to deportation kasi yung aming facility punong-punong-puno na po from the 100 capacity. It's almost or more than 500 already ang laman. Okay, so same po kayo no ng problema with PAOK. Puno rin po Yes. yung kanilang kulungan. Yun din po ang sinasabi ninyo po sa ngayon. Isa pang problema, sabi nyo nga po hindi lang kayo ang ahensya. Sa pakikipagtulungan nyo po yan sa different government agencies sa paghabol dito sa mga POGO na at large pa rin po sa ngayon. Mas doble po ba ang trabaho ngayon kasi tigil po ang enforcement sa ngayon ng PAOK? Yes, opo, tuloy-tuloy po kahit sa amin naman po wala kaming walang tigil po 'yan sa paghanap at paghuli po dito sa mga POGO workers na ito. Siguro medyo mahirap lang kasi kailangan talagang hanapan ng paraan para kung saan sila ilalagay. But meron po tayong ine-expect na bagong facility na paparating which can house more than 500 din na additional na mga arrests po natin mga for deportation. Kaya siguro in the next few weeks, we're hoping na makuha na po natin yung bagong pasilidad na yun na ibibigay din po sa atin ng partner agencies para magamit po natin. Oo. Ma'am, para lang mas siguro maintindihan natin ano, kasi sabi mo nga galing naman to ng tama ba 22 or 31,000. Ngayon 9,000 POGO workers yung at large. Tuloy pa rin naman po ang inyong trabaho sa pagpapauwi dito po sa mga foreign nationals na ito na bahagi ng POGO noon dito na ngayon nga po ay ban na. Pero anong pinaka-handicap nyo po? Saan po ba nagkakaroon talaga ng problema ang BI kung bakit nahihirapan po kayo na matrack number one, at mapauwi po itong mga overstaying foreigners po natin? Yes, una yung sa pag-track sa kanila, ang nangyayari po ngayon, hindi kagaya nung dati na out in the open sila, yung mga POGO workers. Ngayon po ang ginagawa nila is nandun sila sa mga gated communities, sa mga areas po na hindi madaling matuntun ng law enforcement sa loob ng mga pribadong buildings. Doon po sila naglalagay ng mga operations. And sometimes nga merong collusion with building owners or maaring mga subdivision, kumbaga yung mga asosasyon doon sa subdivision. That's why hindi na ire-report sa bureau at hindi rin madaling makita dahil nakatago po sa kaloob-looban itong mga ganitong operations nila. But
so far successful naman po tayo doon sa mga nasusundan natin na information. Marami na po tayong naaaresto ng mga ganyan despite being located inside private areas. With regards naman doon sa kanilang deportation, ang kinakailangan po kasi para ma-deport ang isang foreign national is NBI clearance, ticket, outbound ticket nila, at yung kanilang pasaporte. Sa NBI po, wala na po tayong problema kasi in one day, nakakapag-issue na po ang NBI ng clearance lab. Kung wala pong pending accountabilities, walang pending cases here yung foreign national. Sa pasaporte at sa ticket po, yung ticket, ngayon po may coordination tayo with the embassies, kaya mass deportations po tayo sa tulong po ng mga embahada nila. Nagkakaroon lang po ng konting difficulty at pagtagal po doon sa kanilang mga pasaporte kasi usually po pag nahuhuli yan, wala po silang passports na hawak. May hawak po yan ay yung kanilang mga recruiter or kung sino po yung nagdala sa kanila dito at they do not have that in their possession. So they would have to be issued another travel document by their embassy, and that po takes a little bit of time na kinakailangan nating antayin kasi kailangan po they have their travel document to be able to travel outbound ng bansa. Oo, at papasok din doon sa kanilang bansa. Gaano katagal yung a little time na sinasabi nyo po? It would, kasi madami po ito DJ Chacha. Talagang, ang nangyayari po kasi, nakuha natin yung information sa kanilang embassy, they would get the names, they would verify in their system, ibabato nila dun sa bansang kung saan talaga sila, and their country would give authority to issue or sila yung mag-i-issue doon, tapos ipapadala pa dito sa Pilipinas. So, talagang more than a few weeks yung inaasahan natin bago makapag-issue ng travel document. Sometimes it would take a month or so. Oo, so hindi dito sa bansa natin nagkakaproblema doon sa mga foreign embassies. Natuloy naman yung communication natin sa kanila. Yun nga lang, yung pag-issue talaga ng travel documents, hindi po basta-basta. Inaabot din ng mga ilang linggo. Ma'am, hindi kayang ano po ito, mas pabilisin para po mas lumuwag na yung mga facilities natin dito? Nakipag-pulong na po tayo doon sa kanilang mga embassies and they committed naman po to expedite the process. But of course, meron talaga tayong inaasahan na konting delay doon sa pag-i-issue nila kasi pinapadala pa po nila doon sa mainland nila before they issue the travel document. Oo. Ma'am Dana, yung mga halimbawa foreigners na meron bang gano'n, hindi tinatanggap pabalik sa bansa nila, ano pong gagawin dito ng bansa natin? So far po, wala naman po tayong na-encounter ng mga foreign nationals na gano'n na hindi tinatanggap. Kasi the country, by the ICAO convention, kung ano po ang nationality ng isang individual, halos required ang bansang iyon na kunin yung kanilang national kahit kung ano pang ginawa niyan, that's their responsibility because that's their national. Opo, opo. Ma'am, since sa pag-uusapan na rin po itong POGO workers natin, may lumabas po sa balita na may 4 na personnel ng Bureau of Immigration ang sinampahan na ng kaso dahil nga sa pakikipagsabwatan daw po sa 4 na Chinese POGO workers na overstaying po dito sa bansa. Anong klaseng kaso po ang isinampa ng BI? Yes, ito po nahuli natin sa NAIA Terminal 1. Actually, 3 po na immigration personnel yan. 4 po yung Chinese nationals na they were found to be facilitating the illegal departure of these Chinese nationals na may relation po sa POGO at may mga kinakaharap po na deportation cases here in the Philippines. Ngayon po, i-forward na po natin itong kaso nila sa Department of Justice that will initiate po the administrative case as well. Yun lang, naputo lang po tayo. Okay, balikan po As the possible criminal cases laban po dito sa 3 ito. Okay, so para lang klaruhin, 3 po yung personnel ng BI. Hello Ma'am Dana. Yes po, naririnig niyo po ako? Ayun. Nagkaroon lang po tayo ng problema. Balikan po natin si Ma'am Dana ha. Tungkol nga po dito sa hindi pala 4 yung Chinese POGO workers pero 3 po yung personnel ng BI na kakasuhan nga po. Binabanggit niya kung tama po yung pagkakarinig ko, hindi administrative kundi criminal case po ang isasampa o baka na isampa na dito po sa mga kawani na ito ng BI. Ma'am Dana?
Ayan, balikan po natin siya maya-mayang kaunti mga kapatid. So ang sinasabi nga ni Ma'am Dana dito, yun pong handicap ng BI talaga sa ngayon sa paghanap po or pag-track dito po sa mga Chinese POGO workers sa ngayon, mas dobleng hirap kumpara noon kasi nga po yung kanilang ginagawa po ngayon sa mga condominium units na patago talaga maigi. So medyo hirap din sila na hanapin isa-isa nasa saan na ba nagsuot ito pong 9,000 POGO workers na hanggang ngayon hindi pa po napapauwi sa kani-kanila mga bansa. Ma'am Dana? Yes po, I'm Yes. back. Ma'am, balikan lang po natin para lang mas klaro, 3 po yung personnel na nakasuhan at 4 po yung Chinese POGO workers. Yes, Opo. 3 pong personnel na kasuhan natin na forward na po natin sa Department of Justice yung kanilang kaso. DOJ will initiate po the administrative cases against them as well as yung possible criminal case. Kasi ito pong 4 na Chinese nationals po na na-intercept po ng ating secondary inspectors. Nakita po na mga POGO workers na meron pong accountability dito po sa bansa. They were supposed to be deported. They are already overstaying. At mukhang may collusion po. At yun po ang gusto natin na makasuhan because of that. Opo. Ma'am, asan po ngayon si Tony Yang? Si Tony Yang po ay nakapiit pa rin po. Meron pa rin po siyang mga pending cases here in the Philippines. Apart from the deportation case po niya na nakasalang din po. Opo. Meron ba siyang petition for bail? There was a petition for bail in the, I think a few months ago, but it was denied po by the commissioner. Nung nakita niya po ay hindi siya inclined to issue it dahil nakita niya that this is a very big case at hindi po dapat ito bigyan ng bail. Okay. Meron po daw 3. Wang Xin, may isa pong si Wang Zizin, Chen Xiangsong at Lu Xiangfen. Opo, na sinasabi daw po ng mga POGO bosses na mukhang pinayagan po ba ito na sa halip po na dalhin nga dito po sa Immigration Warden Facility ay binigyan po ng VIP treatment? I'm not familiar po with the names na 3, but wala po tayong ganon na binibigyan ng VIP treatment for foreign nationals that are arrested. That we can assure po na mga na-arresto po ng mga POGO workers, particularly, if they have been confirmed to be working for POGOs, then they would be transferred to our facility. Opo. I'm sure inyo po itong alam na, no? Itong meron po kasi ngayong ano bang tawag dito, maaaring maitawag dito, itong akusasyon laban kay Commissioner Joel Viado. Di po ba? Yes, As you know, sabi nga ni Presidente, white paper lang ito, kinakailangan daw ho ng prueba. So, meron pong magkakabilang, may side rito si Ginoong Viado, sinasabi niya, kasi may gusto magpalabas kay, kay Tony Yang. Oo, na isang, senior official ng BI. Opo, sino po yun? To be honest, Manong Ted, ako personally have no information on who this is. Siguro the commissioner would be able to pinili na rin po na hindi i-share doon sa kanyang statement kasi yun nga, ang sabi niya, hindi siya para makipagbatuhan ng putik sa mga tao. But when he relayed the story to me, sinabi po niya na meron pong naglapit sa kanya nung dokumento that was pushing for the release of Tony Yang. And yun po ang sinabi niya din sa statement niya that he was disgusted at the thought na meron gustong magpa-arrest dito sa isang high-profile na Chinese national na ito. Opo, ang amin lang po kasi, kung meron siyang ganyan sinasabi, ba't niya pangalanan? Opo, para maiklaro niya ang isyong ito kasi siya naman po inaakusahan. Doon po sa sinasabing ang sulat kay Presidente na siya shamelessly, na nagkaroon po daw ng mga pagkakataon na nag-expedite, nagpabilis sa mga bail release ng foreign nationals involved po sa POGO.
Sinabi naman niya, Manong Ted, that in Mm. due time, he will release the information and the Okay. identity of this individual. Siguro, ang kanya Mm. lang, ituloy lang muna natin yung trabaho natin at let Mm. the Mm. investigation roll out kasi kung ano naman po ang totoo, yun po ang lalabas kung dun sa mga investigasyon. Kasi ang Opo. sinasabi niya, Mm. wala naman akong tinatago, wala rin naman akong kalokohang ginagawa dito. Yun ang Mm. pagkakakwento niya. So, he is very confident dun sa magiging investigasyon. At siguro yun nga, inaasahan niya na mas makikita kung sino yung mga talagang mga may kalokohan po sa ating ahensya. O sige po, kasi nga ngayon, kamusta ang moral ngayon dyan ng mga tauhan po ninyo? Dito po obviously po, talagang may gusot sa loob. To be honest, Manong Ted, parang medyo malungkot yung mga tao kasi yung mga ganito pong mga sigalot ang naapektuhan yung mga tao mismo, yung buong Mm. ahensya. Mm. Hindi lang naman po ang commissioner, hindi lang po isang individual, but the entire agency, the name of the entire agency is being tarnished again by such controversies. Mm. Pero, well, wala po tayong choice. Yan po ay part ng trabaho natin as public servants. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin. Opo, ito ho mga quota visas, ano ba ang ibig sabihin ng quota visa? Yes, ang quota visa po is a permanent residence visa under Section 13. Ito po ay binibigay sa 50 individuals per nationality per year. Yan po ay ina-award po sa kanila, sa mga aplikante po, kung sila po ay makita na meron silang good contribution sa ating bansa. Halimbawa po, they are a valuable member of society here in the Philippines. So 50 individuals are given the permanent residence visa here. Opo, opo. Magkano po ang legal fees nito? From what I recall, I think the application fees would be around parang 15,000 pesos for the application fee kung hindi pa ako nagkakamali. Opo. Kasi po ang akusasyon nitong mga sumulat sa Malacanang, ang singilan daw po 500,000 sa mga Europeans, 5 milyon kapag Chinese. Kaya po sinasabi nila at ito raw pong singilan na ito ay nangyayari umano dahil po sa pagpayag ng pinuno ng komisyon. Ito nga po, inaakusahan po itong si Commissioner na gusto nga din po namin sana makapanayam. Ano po ang kanyang masasabi po dito? Ang inyo pong masasabi dito? Yes, ang sabi po ni Commissioner, he is vehemently denying po itong mga ganitong accusation. At open naman po ang kanyang opisina for the investigation. Ito po ay, sa tingin niya, ay paninirang puri na very timely. Siguro masasabi natin ang paglalabas ng mga ganito po paninirang puri. At a time when there are changes in the heads of different agencies. So parang yun nga ang sinasabi niya, mukhang merong mga ibang tao na maaaring interesado doon sa posisyon. At sa kanya, hayaan nating umandar ang investigation, hayaan po natin ang mga appropriate agencies kasi lalabas naman po ang katotohanan doon sa investigasyon. O sige po, so pakisabi po kay Commissioner Viado, bukas po ang aming pong palatuntunan para po sa panayam kung nanaisin niya po. Salamat po na marami, ma'am. Nakakarating, Manong Ted. Salamat po. Thank you.